Sa kaawan ng anak ko, biglang hinawakan ng apo ko ang braso ko nang may takot. Lolo, umalis na tayo dito. Ngayon na. Napaatras ako. Bakit? Tanong ko. Umalis ka na lang po, pakiusap. Anya ng may pagmamakaawa. Pinaniwalaan ko siya. At iyon ang nagligtas sa akin sa isang nakakakilabot na plano ng sarili kong anak. Hindi ninyo paniniwalaan kung ano ang balak niyang gawin. Bago tayo magpatuloy, pakikalma ninyo po ang channel at sabihin ninyo sa comment kung saan kayo nakikinig. Papa, kailangan mo akong pakinggan ngayon nang hindi agad-agad mag-conclude. Pumasok si Tony sa pinto ko habang nagsasalita pa. Hindi man lang kumatok. Parang rehearsed ang confidence niya. Para bang paulit-ulit niyang sinabi sa sasakyan sa labas. Dahan-dahan kong inalis ang salamin ko sa pagbabasa. Tinitiklop ang diaryong gabi at inilagay sa gilid. Umiling ang upuang katad habang tumayo ako. Gabing-gabi na rin sa'yo, anak. May 40 taon na karanasan ang boses ko sa pakikitungo sa mga kontratistang sobrang confident na nangangako ng imposible. Ano ba yung kailangan agad na hindi man lang makapaghintay ng tamang pagbati? Naglakad siya papunta sa bookshelf ko. Bumalik, kamay na parang helicopter. Ito na yon, Papa. Ang hinintay kong pagkakataon. Isang real estate syndicate na may garantisadong kita. Tumayo ako. Dahan-dahang lumakad papunta sa filing cabinet. Sinundan ako ng mga mata ni Tony na kabado habang kinuha ko ang Manila folder na may markang Tony Investments 2,000 at 19 tandang bawas 2,025. Garantisado, sabi mo. Inilatag ko sa coffee table ang mga dokumento. 15% kita, baka 20. Papa, iba ito. Tulad ng kondo sa Miami na, iba rin. Binunot ko ang resibo. $75,000 na wala sa loob ng 3 buwan nang ang garantisadong rental income ay naging foreclosure notice. Napatigil ang panga ni Tony. Bumagsak ang confident posture niya nang makita ang mga papel. Bank statements, kontrata, cancel checks, lahat nagdudokumentado ng kanyang mga epic failure. Hindi mo ako pinagkakatiwalaan. Tumaas ang boses niya. Umalingaw-ngaw sa sahig na hardwood. Tuwing susubukan kong magtayo ng kahit ano, sinisira mo gamit ang negatibo mo. Binuksan ko ang isa pang folder. Ang cryptocurrency mining equipment na hindi dumating. $50,000 sa scammer na nakilala online. Iba raw yon. Nagpatuloy ako sa pag-shuffle ng papel. Ang food truck business kasama ang convicted felon. $30,000 startup costs na tumagal ng eksaktong 73 araw. Namula ang mukha ni Tony. Kinuha niya ang jacket na ibinato sa sofa ko. Matigas at galit ang galaw. Impossible ka. May totoong properties ang syndicate na ito. Totoong investors, totoong kita. Ipakita mo ang dokumento. Wala ako ngayon, pero wala ka ring pera ko. Tahimik na parang bangin ang pagitan namin. Sa labas, gumagapang ang dilim sa damuhan ko. May tumatahol na aso sa kabilang Maple Street. Bumagsak ang balikat ni Tony saglit. Tapos tumuwid ulit. Sage, kapag milyon-milyon na ang kita nitong dial na walang ikaw, huwag ka nang lumapit para humingi ng share. Lumabas siya ng mabilis. Mabigat ang yapak sa sahig na ook. Sumara ang pinto nang malakas na nayanig ang mga bintana ko. Sa salamin, nakita ko siyang nahihirapan sa susi ng kotse. Wala na ang dating confidence. Bumuhay ang makina ng sobrang lakas. Naggalat ang graba nang mabilis siyang umatras sa driveway ko. Medyo sumitsit ang gulong. Pula ang tail lights, galit sa papalapit na dilim habang nawala sa kanto. Nanatili akong nakatayo sa bintana. Tinitingnan ang walang laman na kalsada. Kahit wala na ang ingay ng makina. Nawala ang pulang ilaw sa kanto ng Maple Street. Lumayo ako sa bintana. Parang multo ang reflection ko sa madilim na salamin. Parang guwang na ang bahay. Puno ng alingaw-ngaw ng sigawan at pagsara ng pinto. Pumunta ako sa kusina. Pamilyar na ang mga yapak sa creaking floorboards. Nakatulong ang ritual ng kape, giling ng butil, takal ng tubig, steady drip na pumupuno sa katahimikan ng gabi. 40 taon ng pag-aasawa ang nagturo sa akin na may mga usapan na kailangan ng kape pagkatapos, kahit mag-isa lang. Umakyat ang singaw mula sa mughabang dinala ko ito sa study. Bumukas ang drawer ng filing cabinet na may metal na bulong. Sunod-sunod na Manila folder. Bawat isa leksyon na ayaw matutunan ni Tony. Miami muna. Mukhang legit ang real estate prospectus noon. Makintab na brochure ng kondominium sa tabing dagat ng Biscayne. 34 anyos si Tony noon. Puno pa ng optimismo sa mabilis na yaman. Nawala ang developer kasama ang pera ng investors, bago pa man magsimula ang construction. $75,000 wala. Inilatag ko sa desk ang cryptocurrency documents.
Meaning equipment na umiiral lang sa online ads. Pinakita sa akin ni Tony ang YouTube videos ng supposed meaning farms. Kumbinsido siyang natuklasan niya ang hinahara. Professional ang website ng scammer hanggang nawala ito magdamag. Kasama ang $50,000. Sumunod ang food truck partnership. Actually, napahanga ako sa business plan niya noon. Lokal na sangkap, lokasyon sa harap ng courthouse. Tapos nalaman ko ang criminal record ng partner niya, embezzlement. Ninakaw sa dating employer. Pero itinuring lang ni Tony na paranoia ang babala ko. 3 buwan lang, nawala ang partner kasama ang equipment at natirang pera. Lumamig ang kape habang binabasa ko ulit ang bank statements ng casino bailouts. Casino sa Foxwoods, Mohegan Sun. Paminsan-minsang biyahe sa Atlantic City kasama si Melissa. Maliit pa noon, 500 dito, 1,000 doon. Dumami pagkatapos ng kasal. Hanggang sa susunod na commission check, ang palaging dahilan. Bawat folder, parehong kwento. Walang hanggang optimismo ni Tony na bumangga sa malupit na realidad. Pero iba ang pakiramdam ngayong gabi. Mas matindi ang galit niya, mas desperado. Yung paraan ng pag-iwas ng tingin kapag inilalarawan ang sindikete. Ang malabong sagot tungkol sa dokumento. Classic na senyales na natutunan ko sa 40 taon ng pag-screen ng subcontractor. Naisip ko ang impluensya ni Melissa. Bago sila ikinasal, maliit at hindi madalas ang mga scam ni Tony. Siya ang nagtulak sa mas malaking panganib. Mahal ang taste niya, kailangan mahal ang solusyon. Ang family photo sa desk ko, masaya pa noon. 18 anyos si Tony. Tumatanggap ng high school diploma. May tunay na pride sa mata niya noon. Tagumpay na pinaghirapan. Kailan pa nagbago? Kailan pa siya naniwalang dapat madali ang sukses? Galing sa kalosong kamay at 16 na hard days itinayo ng tatay ko ang construction business namin. Natuto ako sa pagdadala ng tools, paghahalo ng semento, pag-unawa sa materyales mula simula. Gusto ni Tony ang boardroom success ng walang basement experience. Mainit ang ilaw ng study lamp sa financial wreckage ng 6 na taon. Halos $200,000 na wala sa mga scam, at simpleng maling desisyon. Bawat beses, umaasa akong matututo na siya. Bawat beses, napapapayag niya akong iba na ang susunod. Pero hindi nakakatulong ang pag-enable. Inayos ko ang mga papel ng maayos, ibinalik sa tamang folder. Sumara ang feeling cabinet ng may finality. Sa labas, automatikong bumukas ang streetlights, nag-ilaw sa walang laman na si DeWalt. Bukas ay bagong hamon, pero tama ang naging desisyon ngayong gabi. Minsan ang pinakamalaking kabutihan ay ang pagtangging hindi. Pinatay ko ang desk lamp at umakyat sa itaas. Iniwan ang study sa dilim. Pumasok ang umagang sinag sa bintana ng kusina habang tinitiklop ko ang grocery list sa wallet. Parang malayong bagyo na ang away kay Tony. Kailangan pero tapos na. Nalinis ng kape ang isip ko. Nahugasan ng shower ang tensyon kahapon. At ngayon, simple lang ang kasiyahan ng routine. Kinuha ko ang reusable shopping bag sa pantry. Tiningnan kung nasa bulsa ang susi ng kotse, at lumabas. May amoy ng lilak ni Aling Henderson sa kabilang bahay. Perpektong panahon ng tagsibol para mamalengke. Napatigil ang lakad ko sa gitna ng brick walkway. May mali sa Honda ko. Mas mababa kaysa normal, parang sugatang hayop. Flat lahat ang 4 na gulong. Halos nakadikit na sa rims. Bumaba ang tiyan ko habang lumalapit sa pilak na sedan. Hindi ito natural na deflation. Bawat gulong may paehong butas malapit sa sidewall. Maliit at eksakto, deliberate lang. Lumuhod ako sa harap ng gulong sa kanan. Hinaplos ang goma, may metal na nakausli. Roofing nail, yung tipo na meron ako sa workshop. Lahat ng gulong, paehong pattern. 4 na pako, 4 na gulong, 4 na deliberate vandalism mula hating gabi hanggang madaling araw. Naging malinaw ang timeline. Ang away kagabi, ang matinding galit ni Tony, ang banta niya, at ngayon ito. Professional sabotage sa ilalim ng dilim. Kinuha ko ang cellphone at tinawagan si Tony. Sumagot sa 2 ring, antok pa ang boses. Pa, ano po? 9:00 pa lang. Anak, nasira ang mga gulong ko kaninang umaga. Lahat 4, butas. Tahimik. Nang magsalita ulit si Tony, puno ng pag-aalala. Pa, grabe naman yon. Siguro mga batang kapitbahay. Alam mo naman kapag bakasyon. Lahat 4, Tony. Professional ang gawa. Eksakto ang anggulo ng pako para maximum damage. Ikaw ba, tahimik ulit? Inakusahan mo ba ako? Totoo ang sakit sa boses niya. Pero narinig ko na si Tony magsinungaling noon. Tungkol sa sugal, tungkol sa failed investments, tungkol sa pangako niyang magbabago. Tinitingnan ko lang kung may nakita ka kagabi.
Kakaibang kotse, taong naglalakad. Diretso ako umuwi, pa. Alam ko nag-away tayo kahapon. Pero hindi ko gagawin yon. Vandalism yon. Tawagan mo ang pulis. Dapat ba? Wala naman akong pruweba, maliban sa timing at hinala. Mukhang convincing ang pagdanggi ni Tony. At baka permanento nang masira ang natitira naming relasyon. Sa insurance ko na lang ayusin, sabi ko sa wakas. Salamat sa pag-aalala. Pa, hintay. Sorry talaga kahapon, sa lahat. Pareho tayong may sinabi. Pag-usapan natin ulit, anak. Kailangan ko na tawagan ang AD. 45 minutes daw, bago dumating ang tow truck. Binaba ko ang telepono at tinitingnan ang paralyzed na sasakyan. Bigla mas matanda sa 68 anyos ko ang pakiramdam. Nagkamali ba ako kay Tony? Tunay na gulat at pag-aalala ang boses niya kanina. Siguro nga random lang na mga vandal sa baryo. Siguro coincidence ang timing. Pero 40 taon sa construction ang nagturo sa akin na makilala ang pattern. At ang pattern na ito ay nakaturo sa isang konklusyon na ayaw kong tanggapin. Kinuha ko ang mga shopping bag at bumalik sa bahay. Kailangan munang ipagpaliban ang pamamalengke. Nang dumating ang mekaniko, kinumpirma lang ang alam ko na 4 na professionally punctured tires. 40,000 piso ang damage. Pauwi na ako na may turkey sandwich at diaryong kahapon. Sinusubukan kong tumutok sa sports section sa halip na isipin ang lumalaking hinala. Tumunog ang telepono habang abot ako ng kape. Pangalan ni Tony sa caller ay, "Hoy, pa. Kumusta ang araw mo?" Maliwanag ang boses niya, pero parang forced. Parang araw na sumisikat sa gitna ng bagyo. Walang binanggit sa usapan namin kaninang umaga tungkol sa gulong. Walang mention sa away kahapon. Kakaiba, sagot ko ng maingat. Gumugol ako ng umaga sa tindahan ni Morrison. Yung vandalism. Nakakainis talaga. Pero may good news ako. Bukas ang birthday ko. At may plano si Melissa na espesyal. Ibinaba ko ang sandwich. Ika-negatibo 40 na kaarawan ni Tony. Sa gitna ng drama nitong mga nakaraang araw, nakalimutan ko talaga. Hindi naman fancy, sabi niya. Family dinner lang sa -6. Naroon si Mila at ilang malalapit na kaibigan. Malaking bagay kung pupunta ka, pa. Napaatras ako sa imbitasyon. Pagkatapos na matinding away kahapon at insidente ng gulong kanina, inaasahan ko pang tahimik, hindi masayang party. Mabait ka pa rin at inimbita mo ako. Sabi ko, sinusubok ang tubig. Sige na, pa. Alam ko hindi tayo laging magkasundo sa pera, pero pamilya tayo. Si Mila pa nga ang nagtatanong kung pupunta si Lolo. Excited siyang makita ka. Napukaw ang protective instinct ko sa pagbanggit sa apo ko. Si Mila ang bright spot lagi sa family gatherings. Hindi nadadamay sa financial drama ng magulang. Kung gusto niya akong naroon, paano ko tatanggihan? Ano ang dadalhin ko? Ikaw lang. Si Melissa ang bahala sa lahat. Pagkain, dekorasyon, lahat-lahat. Talagang todo effort siya ngayong taon. Kaya pala ang gastos. Ang todo effort ni Melissa ay nangangahulugan ng malaking gastos na lalong magpapahirap sa pinansyal na sitwasyon ni Tony. Pero sa unang pagkakataon, hindi na problema ko iyon. Siyempre pupunta ako. Sharp 6 oras. Astig. Salamat din, pa, sa hindi mo pinalaki kahapon. Stress lang sa trabaho. Naibuntong ko sa iyo ng hindi tama. Mukhang totoong apology. May lambing pa na naalala ko noong bata pa si Tony. Baka nagkamali nga ako sa insidente ng gulong. Baka talaga sinusubukan niyang ayusin ang relasyon namin. Tubig na lang sa ilalim ng tulay. Anak, kita tayo bukas. Pagkatapos ng tawag, nakaupo ako sa kusina, maingat na optimistic. Bihirang-bihira ang family dinner mula nang ikasal si Tony kay Melissa. Karaniwan kasi holidays lang ang pinagkakasya niya para sa pamilya. Pero ang birthday celebration ay pagkakataon para magkabalikan, para maayos ang lamat. Naroon si Mila, siguradong excited ipakita ang letes sa college. Baka mas mabuti ang mood ni Tony kapag napaligiran ng pamilya at kaibigan. Tinapos ko ang sandwich habang nag-iisip ng regalo. Hindi masyadong mahal para hindi magkamali ng mensahe pagkatapos ng usapan kahapon. May saysay pero praktikal. Siguro magandang set ng hand tools para sa garahe niya. O libro tungkol sa business management na baka basahin talaga niya. Tahimik ang hapon. May positive na inaabangan bukas sa halip na gulong at tensyon sa pamilya. Baka ito ang paraan ni Tony na mag-extend ng olive branch. Pagtatangkang ayusin ang nangyari. Mukhang suspicious ang timing. Pero may paraan ang birthday para lagyan ng perspective ang family conflict. Inayos ko ang pinggan at pumunta sa living room para maghanap online ng regalo. Sa unang pagkakataon sa 2 araw, talagang hopeful ako sa relasyon namin ng anak ko.
Kinabukasan, habang umaandar ang taxi palayo sa bahay ni Tony, bumaba ako sa brick walkway. Hawak ang maingat na binabalot na regalo. May amoy ng iniihaw at tawa mula sa likod bahay. Sa mga bintana sa harap, nakikita ko ang mga tao. Mas marami kaysa inaasahan para sa simpleng family dinner. Lumitaw si Tony sa pinto bago pa ako makatapat. Mukhang totoong masaya ang mukha. Pa, dumating ka. Pasok ka. Pasok. Iba na ang bahay, kung saan simple lang ang dating furniture. Mamahaling dekorasyon na ngayon sa bawat sulok. Kumikinang ang crystal glasses sa ilalim ng bagong chandelier na hindi ko pa nakikita. Professional catered ang pagkain na nakikita sa may kusina. Happy birthday, anak. Ibinigay ko ang regalo. Magandang quality tool set na pinili ko ng maigi. 40 years na, hindi makapaniwala. Salamat, pa. Sobrang halaga nito sa akin. Medyo nawala saglit ang ngiti ni Tony. May hindi ko mabasa sa mukha niya. Melissa. Nandito na si Papa. Lumitaw siya mula sa kusina na suot ang eleganteng damit na siguradong mas mahal pa sa isang buwang mortgage ng karamihan. Glenn, sobrang saya ko talagang nakarating ka. Ipapakilala kita sa lahat. Puno ng usapan ang living room. Mga young professionals na hindi ko kilala. May wine glass sa kamay. Nag-usat tungkol sa career at investments. Kahanga-hanga ang selection ng alak. Premium brands na hindi kayang bilhin ni Tony sa sales income niya. Lolo. Sigaw ni Milana narinig sa gitna ng ingay. Tumakbo siya palapit. Niyakap ako ng mahigpit. Pinakatotoong pagbati sa buong gabi. Sobrang saya ko talagang nandito ka. Hindi ko palalagpasin ang birthday ng papa mo. Sweetheart. Kumusta ang college? Finals next week, pero kaya ko. Gusto mo ba kunin ko kayong inumin? May stock si papa ng paborito mong beer. Lumitaw si Tony sa tabi namin na may imported bottle na kilala ko sa mamahaling restaurant. Naalala mo ito, pa? In-order mo ito sa steakhouse sa Maynila noong isang taon. Tinanggap ko ang beer. Natuwa na naalala niya ang maliliit na detalye. Baka totoo nga ang imbitasyon niya. Baka random vandalism nga ang gulong. At mabilis akong nagduda sa sarili kong anak. Mainit ang gabi ng hindi inaasahan. Kasama ko ng mga kaibigan ni Tony sa usapan. Tinatanong tungkol sa construction business na mukhang interesado talaga. Pinupuno ni Melissa ang baso ko. Palaging lumilitaw kapag naubos na. Bagong inumin at maliwanag ng ngiti. Ang laki ng handa, comment ko habang dinner. Tinuro ang catered dishes. Siguradong malaki ang gastos. Itinango lang ni Tony. Matagal nang nag-iipon si Melissa. Gusto niyang espesyal ang birthday na ito. Pero hindi match ang math. Libo-libo lang ang catering, hindi pa kasama ang alak, dekorasyon, at bagong furniture. Saan galing ang pera nila para sa ganitong karangyaan gayong ilang araw lang ang nakalipas ay humihingi si Tony ng investment capital. Isa pang wine, Glenn. Lumitaw si Melissa na may bote ng Cabernet na mas mahal pa sa weekly grocery ko. Perfect ito sa beef. Tumango ako. Nararamdaman na ang warm buzz ng alak na nagpapalambot sa mga gilid ko. Hindi na gaanong mahalaga ang contradictions ng gabi. Natabunan ng simple lang na kasiyahan ng family celebration. Katabi ko si Mila, nagkukwentuhan tungkol sa psychology classes niya. Paalala kung ano talaga ang mahalaga. Tumayo si Tony para mag-toast, dramatikong itinaas ang baso. Para sa pamilya, sa second chances, sa hinaharap. Uminom lahat. Wine na exceptional, smooth, rich, siguro mas matanda pa sa ilang kaibigan ni Tony. Habang tumatagal ang gabi, totally relaxed na ako sa unang pagkakataon sa maraming araw. Pero may kung anong nakakabagabag. Palagi tinitingnan ni Tony ang relo niya. Ngumingiti si Melissa pero hindi umabot sa mata. At kapag tinitingnan ko ang paligid, nahuhuli ko silang nagpapalitan ng meaningful look kapag akala nila hindi ko nakikita. Third hour na ang party nang walang senyales na matatapos. Naupo ako sa bagong leather armchair ni Tony. Isa pang mamahaling bagay na hindi ko naalala sa dati. Pinapanood ko ang mga masiglang usapan. Relaxed na ako sa wine. Malayo na ang dating hinala tungkol sa gulong at misteryosong gastos. Parang hindi na mahalaga, natabunan ng kasiyahan ng gabi. Lumitaw si Tony sa siko ko na may bagong inumin. Pa, ipapakita ko sa iyo ang renovation sa itaas. Sobrang ganda ng ginawa namin sa Master Suite. Ngayon, tiningnan ko ang party. Hindi ba dapat kasama mo ang guests mo? Enjoy na enjoy sila. Sige na, gusto ko ipakita kung ano ang na-accomplish namin. Kakaiba ang pagpupumilit niya. Pero bago pa ako makasagot, lumitaw si Melissa sa kabilang side ko. Nga, Glenn, kailangan mong makita ang bagong bathroom fixtures. Todo gastos talaga. Naroon na naman ang todo gastos ng mga taong supposedly hindi kayang bayaran ang basic needs ng walang tulong ko.
Habang nagsisimula akong tumayo, biglang lumitaw si Mila sa tabi ko. Maputla ang mukha at malaki ang mata na may hindi ko ma-identify na emosyon. Takot, panik, lolo, bulong niya, hinawakan ang braso ko ng mahigpit. Kailangan mo nang umalis ngayon din. Napakurap ako. Sigurado akong nagkamali ako ng dinig. Ano? Please. Urgent na urgent ang boses niya na tumagos sa wine has ko. Umalis ka na. Maniwala ka sa akin. May mali. Lumapit si Tony, ngiti pa rin. Mila, ano ba ang sinasabi mo? Ipapakita lang sana ni Lolo ang itaas. Hindi. Higpit ng higpit ang hawak ni Mila sa braso ko. Lolo, please, uwi ka na. Sobrang desperate ang boses ng apo ko na biglang nawala ang epekto ng alak. Sa 18 taon, hindi ko pa nakitang natatakot si Mila. Naguguluhan, inis sa magulang niya sigurado, pero hindi itong klaseng raw terror. Sa tingin ko dapat pakinggan ko ang apo ko. Sabi ko, nagsisimula ng tumayo. Gabi na rin naman. Pa, huwag kang maging ridiculous. Medyo nag-crack ang cheerful facade ni Tony. Sisimula pa lang ang party. Hindi pa nga napuputol ang cake. Saan ka pupunta, Glenn? Matindi ang tono ni Melissa, kahit nakangiti pa rin. Hindi ka pwedeng umalis nang hindi natin na-celebrate ng tama. May something sa coordinated response nila na nag-trigger ng alarm na natutunan ko sa 40 taon ng negosyo. Kapag sobrang pigil sa iyo ng 2 tao na manatili, ibig sabihin kailangan mo nang umalis. Medyo pagod na ako, sabi ko, inaalis ang sarili sa armchair kahit hinaharangan nila ako. Nahuli na ako ng edad. Isa pa lang, pilit ni Tony. May special bottle akong inimpo. Sa ibang araw na lang, anak. Lumakad ako papunta sa pinto, pero humarang si Tony. Pa, talaga. Simila lang yan. Lang. College stress. Alam mo naman, gumawa si Mila ng tunog na parang higbi. Nang tiningnan ko siya, nagsisimula ng tumulo ang luha sa mata niya. Iyon na ang nagtulak sa akin. Salamat sa magandang gabi. Sabi ko ng matatag, lumalagpas kay Tony papunta sa coat closet. Tatawag ako bukas. Pero pa, bukas pa, Tony. Kinuha ko ang jacket at lumabas sa pinto. Sa likod ko, naririnig ko ang mabilis na bulungan ni Tony at Melissa. Hindi malinaw ang salita, pero urgent na urgent, kumpirmasyon na tama ang babala ni Mila. Tumama sa mukha ko ang malamig na hangin ng gabi. Nawala ang natitirang fog ng Wayne. Kinuha ko ang cellphone at tumawag ng taxi. Tapos lumingon sa bahay. Sa bintana, nakita ko si Mila na pinapanood ako. Halo ang relief at worry sa mukha. Pinindot niya ang kamay sa salamin na parang paalam. Ano man ang panganib na naramdaman niya ngayon. Fully trusted ko ang instinct niya. Nang lumitaw ang ilaw ng taxi sa kanto, nag-decide akong tawagan siya para sa buong kwento. Habang umaandar ang taxi palayo sa curb, kinapa ko ang cellphone. Gumagalaw ang shadow ng street lights sa backseat. Medyo nanginginig ang kamay ko. Hindi ko alam kung dahil sa alak o sa adrenaline ng pagtakas. Tiningnan ako ng driver sa rearview mirror. Siguro nagtataka kung bakit parang tumakas sa crime scene ang pasahero niya. Tinawagan ko si Mila. Sana makakausap ng pribado. Sumagot agad sa unang ring. Lolo, okay ka lang? Ligtas ka na ba? Kinumpirma ng urgency ng boses niya ang pinakamalalang hinala ko. Totoo at delikado ang natakasan ko ngayong gabi. Nasa taxi na ako pauwi. Mila, ano ang nangyari doon? Bakit mo ako pinapaalis? Matagal na tahimik. Naririnig ko ang ingay ng party sa background. Tapos may pinto na sumara. Narinig ko po kagabi sina mama at papa. Bulong niya. May plano sila tungkol sa iyo at sa party ngayon. Anong kleseng plano? Gusto kanilang lasingin at papirmahin ng business documents. May tungkol sa paglipat ng kumpanya mo kay papa. Parang sinuntok ako sa sikmura. Ang sarili kong anak na magnanakaw ng pinaghirapan ko sa mahigit 40 taon. Sigurado ka ba rito, Mila? Lolo, may mga abogado sa itaas sa guest room. Palagi tinitingnan ni mama ang oras. Tinitiyak na umiinom ka ng sapat. Palagi ka pinapapunta ni papa sa itaas para sa tour ng renovations. Naging malinaw nang may sakit ang mga puzzle pieces. Ang mamahaling party, ang paulit-ulit na pagpuno ng baso, ang nervous energy ni Tony, ang calculating smiles ni Melissa. Buong orchestra ang trap, at nahulog ako rito. Gaano karami ang narinig mo? Sapat para malaman na plinano nila ito pagkatapos ng away niyo noong Martes. Sabi ni Mama selfish ka raw. Tinatago ang pera gayong kailangan ni Papa para sa investments niya. Napahigpit ang hawak ko sa cellphone. Tinawag nila akong selfish. Sobrang confident si Mama na mag-work. Sabi niya kapag lasing ka na, pipirmahan mo lahat ng ilagay sa harap mo. May sinabi pa tungkol sa matatanda
na naguguluhan kapag umiinom. Mas masakit ang casual cruelty ng sinabi nila kaysa sa mismong betrayal. Ginawa nila akong target, obstacle na dadaanan sa pamamagitan ng panlilinlang. Mila, pakinggan mo ako ng mabuti. May importante akong ipapangako sa'yo. Ano po? Huwag mo sabihin kinausap kita tungkol dito. Wala naman silang sinabi sa'yo dahil pinapaalis mo ako. Di ba? Opo, mananahimik ako. Tinanong ako ni Papa kung bakit ko ginawa at kung may alam ako. Sabi ko hindi at sinabi kong pinapaalis kita kasi delikado raw sa baryo natin kapag gabi na. Tapos pumasok na ako sa kwarto. Akala nila wala akong alam sa plano nila. Pangako mo, ayusin ko ito, pero kailangan mag-ingat ka. Kaya mo ba? Opo. Pero paano kung may iba pa silang plano? Sobrang confident si Mama na magwo-work. Iniligtas mo ang buong pinaghirapan ko ngayong gabi, Mila. Ipinagmamalaki ko ang babaeng pinapalaki mo. Papasok na ang taxi sa Maple Street. Nakikita ko na ang bahay ko. Si Aling Henderson nakaupo sa porch niya. Paeho pa rin ang gabi routine kahit may drama sa barangay namin. Babay na ako, sweetheart. Salamat sa pagiging tanging tao sa pamilyang ito na lubos kong pinagkakatiwalaan. Mahal kita, Lolo. Mahal din kita. Kung may kailangan ka, tawagan mo ako. Nang matapos ang tawag, isang thought lang ang umiikot sa isip ko. Hindi matatapos ng ganito ang betrayal na ito. Nawala ang tail lights ng taxi sa kanto. Habang nakatayo ako sa driveway, kinakapa ang susi ng bahay nang nanginginig ang kamay. Iba na ang bigat ng bahay ngayon. Hindi lang sanctuary, kuta na rin na binabantayan. Gabby, Glenn, umuwi ka ng late ah. Si Aling Dorothy Henderson ang nagsalita mula sa pagitan ng mga bahay namin. Nakaupo siya sa wicker chair sa porch niya na naroon mula pa noong kilala ko siya. May manipis na shawl sa malamig na gabi ng tagsibol. Magandang gabi rin, Dorothy. Nakita ko bumisita ka kay Tony. Naayos mo na pala ang kotse. Maganda ang bagong gulong. Napatigil ako. Kalahati pa lang ng susi sa lock. Paano mo nalaman ang problema sa gulong? Tahimik siya saglit. Dahan-dahang umuugoy sa upuan. Tapos tumayo siya at lumakad papunta sa railing ng porch. Sapat na malapit para normal lang ang boses. Nakaupo ako rito noong Martes ng gabi. Alam mo namang gusto ko ang hangin sa gabi. May nakita akong nakakabagabag. Pero hindi ko sigurado kung dapat ko bang sabihin. May lamig na tumakbo sa likod ko na wala sa temperatura ng gabi. Ano ang nakita mo, Dorothy? Sa tingin ko dapat mong malaman kung ano talaga ang nangyari sa mga gulong mo, Glenn. Lumapit ako sa hangganan ng lote namin. Bumibilis ang tibok ng puso. Sabihin mo, nakita ko si Tony na umalis sa bahay mo mga 9:30 minuto. May hawak siya habang nililibot ang kotse mo. Parang tinitingnan ang bawat gulong. Tapos lumuhod siya sa bawat isa. May ginawa. Tapos tumayo at tumingin-tingin kung may nakakakita. Parang sledgehammer ang dating ng kumpirmasyon. Hindi random vandalism, hindi mga bata. Ang mismong anak ko ang methodical na sumira sa ari-arian ko bilang revenge. Sigurado ka bang si Tony yon, Dorothy? Glenn, kilala ko ang batang yon mula pa noong maliit siya. Siya talaga. Pagkatapos ko marinig ang sigawan sa bahay mo. Hindi naman sinasadya, pero malakas ang tunog sa tahimik na gabi. Nakita niya ang buong sequence, ang away namin, ang pag-alis niya, ang immediate retaliation. Premeditated malis ang timeline na higit pa sa desperasyon. Hindi niya ako nakita na nakaupo rito sa dilim. Patuloy niya. Patay ang ilaw ko sa porch tuwing gabi. Mas kita ang mga bituin. Salamat sa pagsabi sa akin nito, Dorothy. Hindi ko sigurado kung dapat ko bang sabihin. Delikado ang family matters. Ayoko namang makialam. Pero nang makita ko ang mamahalin mong bagong gulong, naisip ko dapat mong malaman ang totoo. Una ang lawyer trap na ibinunyag ni Mila. Ngayon confirmed tire vandalism mula kay Aling Henderson. Sistemtiko na ang kampanya ng anak ko laban sa akin. Pinsala sa ari-arian tapos elaborate scheme para nakawin ang negosyo ko. Hindi na ito desperasyon. Digmaan na ito. Panatilihin muna natin ito sa ating dalawa. Sabi ko, pinapanatili ang kalmado sa labas kahit nagngangalit na sa loob. Siyempre, Glenn, pero kailangan matuto ng respeto ang batang yon sa pinagdayo mo. Pinaghirapan mo yan ng sobra para sirain lang ng kahit sino, kahit pamilya, dahil sa galit. May bigat ang sinabi ni Aling Henderson na galing sa 40 taon ng pagmamasid sa barangay. Nakita niya si Tony na lumaki. Nakita ang pagbabago mula promising young man tungo sa bitter disappointment. Hindi basta outsider judgment ang sinabi niya. Salamat sa pagiging mabuting kapitbahay, Dorothy. Pasok na ako. Matagal na ang araw. Ingat ka, Glenn,
At tandaan mo, kung kailangan mo ng testigo sa nakita ko, handa akong magsalita ng totoo. Tumango ako, touched sa loyalty niya, tapos lumakad papunta sa pinto ko. Sa likod ko, naririnig ko siyang naupo ulit sa rocking chair. Nagpapatuloy ng evening vigil sa tahimik na kalsada namin. Sa loob ng bahay, binuhay ko ang lahat ng ilaw at tumayo sa living room. Napaligiran ng 40 taon ng matapat na trabaho at maingat na pag-iimpo. Lahat ng sinusubukan ni Tony na nakawin. Ngayong gabi, sa pamamagitan ng mga abogado at manipulasyon, lahat ng sinimulan na niyang sirain sa pamamagitan ng vandalism at pagtataksil. Ang sistematikong uri ng atake niya, financial manipulation tapos property damage, tapos elaborate legal trap, ay nagpapakita ng calculated campaign kaysa desperate impulses. Nagdeklara ng digmaan sa akin ang anak ko. Oras na para sumagot ng naayon. Madilim at maulap ang umaga. Tugma sa lamig ng determinasyon na nanirahan sa dibdib ko magdamag. Piraso-piraso lang ang tulog. Puno ng mental katalog ng mga pagtataksil ni Tony at systematic analysis ng kanyang kahinaan. Ngayon, 7:07 ng umaga. Nakaupo ako sa mesa sa kusina na may mainit na kape at legal pad. Handa nang gawing sandata ang 40 taon ng karanasan sa negosyo. Ang emotional shock ay naging strategic clarity. Gusto ni Tony na maglaro ng malupit sa taong nagtayo ng imperyo mula wala. Oras na ipaalala sa kanya kung sino ang nagturo sa kanya ng lahat tungkol sa negosyo. Pumunta ako sa study at binuksan ang filing cabinet ng investment history ni Tony. Bawat Manila folder ay leksyon sa financial irresponsibility. Pattern ng maling judgment na magsisilbing bala ngayon. Ang Miami condo scheme, ang cryptocurrency disaster, ang food truck partnership sa convicted felon, lahat dokumentado ng kontrata, bank statements, at email records. Pero hindi na ito tungkol sa pagbabalik sa dating pagkakamali. Ito ay tungkol sa paggamit ng impormasyon bilang sandata. 3 malaking pagkakamali ang ginawa ni Tony sa kampanya niya laban sa akin. Una, hinundeestimate niya ang business connections ko. Pangalawa, nakalimutan niyang hawak ko ang dokumento ng bawat failed venture niya. Pangatlo, inakala niyang protektado siya ng family loyalty mula sa consequences. Mali sa lahat. Inilatag ko ang investment documents sa desk ko ng chronological. 3.75 milyon nawala sa Miami nang nawala ang developer. 2.5 milyon nawala sa cryptocurrency, meaning equipment, na hindi dumating. 1.5 milyon sa food truck business na bumagsak nang nawala ang partner ni Tony. Isang convicted embezzler, kasama ang natirang pondo. Bawas sa kuna ay may ibang investors. Mga taong naniwala kay Tony dahil sa koneksyon niya sa reputasyon ko. Si Mang Marco Thompson nawalan ng 1.25 milyon sa Miami project. Si David Rodriguez nag-invest ng 1.75 milyon sa crypto scheme. Si Jen Walsh nagbigay ng 1 milyon sa food truck. Lahat sila nawalan dahil naniwala sa anak ko. Mas mahalaga, lahat sila miyembro ng tight-knit business community sa amin. Si Marco sa Chamber of Commerce. Si David ang chair ng local investment group. Si Jen sa financial services at pinakamamahal ang transparency. Perfect channels para sa information distribution. Kinuha ko ang contact database at sinimulang i-compile ang mga numero at address. Kailangan maingat ang anonymous tips, professional presentation, documented evidence, at plausible deniability. Sa construction industry, natutunan kong kailangan surgical precision ang reputation destruction, hindi emotional outbursts. Phase 1 ay ilantad ang pattern ng financial mismanagement ni Tony sa dating victims niya. Kapag nagsimula silang magkumparahan ng kwento, mabilis maunawaan ng investment community na sistematikong niloko sila. Phase 2 ay targetin ang professional relationships ni Melissa. Ang mamahaling taste niya ay nagmumungkahi ng income sources bukod sa struggling sales career ni Tony. Ang babaeng kalkulating na iyon ay siguradong may business vulnerabilities na pwede gamitin. Phase 3 ay legal at financial consequences na magpapahina sa kakayahan nilang gumawa ng future scams. Ang ganda ng approach na ito ay sustainable. Hindi ko kailangang magpanatili ng panlilinlang o cover story. Ang ebidensya ang magsasalita, at ang mga biktima ni Tony ang magdedesisyon tungkol sa character at business practices niya. Binuksan ko ang laptop at gumawa ng anonymous email account para sa operation na ito. Professional courier ang maghahatid ng dokumento. Crucial ang timing. Friday afternoon deployment para may weekend processing time at Monday consequences. Tumunog ang telepono. Nagulat ako sa planning. Pangalan ni Tony sa caller ay, pinabayaan ko. Anuman ang excuses o explanation niya, pwede pang maghintay. May trabaho ako ngayon. Sa ala negatibo 1 ng Biyernes ng hapon. Parang war room na ang study ko.
Nakalatag ang investment documents ng chronological sa desk, organized ayon sa investor at halaga ng nawala. 3 malaking Manila envelope handa na para sa courier. Bawat isa sapat ang ebidensya para sirain ang natitira pang financial credibility ni Tony. Ang una ay para kay Mang Marco Thompson. Nawalan ng 1.25 milyon sa Miami condo scam ni Tony. May photocopies ng original investment contract, bank transfer records, at email na nagpapakita na alam ni Tony na bankrupt na ang developer pero patuloy pa rin kumolekta ng pera. Ang pangalawa ay dokumento ng cryptocurrency disaster ni David Rodriguez. 1.75 milyon sa mining equipment na umiiral lang sa ads. Kasama ang email thread kung saan inamin ni Tony na mukhang questionable ang supplier, pero sayang ang returns. Ang package ni Jen Walsh ay detalye ng food truck disaster. 1 milyon sa partnership sa convicted embezzler. Kasama sa kontrata na nilagdaan ni Tony ang background check requirement na deliberate niyang inignore. Bawat envelope may simple cover letter. Impormasyon para sa inyong konsiderasyon tungkol sa business practices ni Tony Mendoza. Paki-review ang mga dokumento at magdesisyon kayo. Walang akusasyon, walang emosyonal na appeal, puro facts, dates, at financial records. Tinawagan ko ang Premier Courier Service at nag-ayos ng same-day delivery sa 3 address. Perfect ang timing. Biyernes ng hapon ay magbibigay ng weekend para pag-aralan ng recipients at mag-usap-usap bago mag-loans. Anonymous delivery, kumpirmado ng dispatcher. Walang problema. Cash on pickup. Professional courier ang walang tanong sa anonymous packages. Sa 40 taon ng negosyo, natutunan kong legitimate operations din ang nangangailangan ng discreet information sharing. Umalis ang mga package sa bahay ko ng 2 oras 30 minuto AM. Sa gabi, 3 influential business people sa amin ang magbabasa ng dokumentado ng systematic deception ni Tony sa investors niya. Si Marco Thompson, may malaking impluensya sa Chamber of Commerce. Si David Rodriguez ang chair ng investment group na nagsascreen ng local opportunities. Si Jen Walsh Financial Services Firm ang nag-advise sa kalahati ng entrepreneurs sa bayan. Mali ang piniling linlangin ni Tony at mali ang tatay na binetray. Tumunog ulit ang cellphone ko. Pangatlong tawag ni Tony mula kagabi. Ngayon sumagot ako. Pa, salamat sa Diyos. Kaninang magdamag kita tinatawagan. Busi lang ako, anak. Tungkol kahapon, bakit mo pinakinggan si Mila at umalis? May sinabi ba siya sa'yo? Pagod lang talaga ako. Mahaba ang linggo. Pakinggan mo. Gusto ko uling pumunta ka rito. Todo effort si Melissa sa party. Nadismaya siya nang hindi ka nakapagtagal. Natural na lumabas ang kasinungalingan sa bibig niya. Walang mention ng mga abogado o pirmahan ng papeles. Walang acknowledgement sa trap na natakasan ko. Maganda ang party, sabi ko ng neutral. Pakipagbasalamat kay Melissa sa hospitality. Siyempre, hoy, baka pwede tayong mag-lunch next week. Napaisip ako sa usapan natin noong Martes. At may bago akong investment ideas na magsosolve ng problema mo. Higit pang panlilin lang. Higit pang pagmamanipulate. Hindi natuto ang taong ito. Tingnan ko ang schedule ko at tatawagan kita. Siege, pa. Mahal kita. Paalam, Tony. Binaba ko at tiningnan ang oras. 3 oras 15 minuto yem, 45 minutes nang nasa biyehe ang mga package. Sa ala negatibo 6, 3 influential people ang magbabasa ng detalye ng business failures ng anak ko. Tumunog agad ulit ang telepono. Unknown number. Hindi ko sinagot. Sana si Marco Thompson na nagve-verify nang natanggap niya. Pero crucial ang anonymity sa success ng operation. Hayaan ang ebidensya na magsalita. Hayaan ang mga biktima ni Tony na magdesisyon. Sa lunes ng umaga, mag-ingay na ang local business community sa dokumentadong pruweba ng systematic deception ni Tony Mendoza sa mga investors niya. Phase 1, matagumpay. Oras na sa Phase 2. Naupo ako sa study na may bagong kape at binuksan ang bagong Manila folder na may label na Melissa Mendoza Professional Standing. Kung si Tony ang desperate gambler, si Melissa ang calculating mastermind na nag-orchestra ng birthday party trap. Pantay ang consequences na para sa kanya. Senior Client Relationship Manager si Melissa sa Pinnacle Financial Consulting. Hawak ang high net worth accounts na nangangailangan ng absolute trust at professional integrity. Nakadepende ang posisyon niya sa reputasyon ng ethical na pag-ugali at sound judgment. Perfect vulnerability. Gumugol ako ng umaga sa discreet inquiries sa business network ko. Madalas kasi ang construction companies na makipag-work sa financial consultants. Kaya legitimate ang pagtatanong ko tungkol sa local firms at personnel. Nagbigay ng enlightening information. Madalas makita si Melissa sa Marriott Lounge tuwing hapon ng weekday.
palaging kasama ang paehong well-dressed professional man. Maraming sources ang nagkumpirma ng mahabang usapan sa mamahaling wine sa oras na dapat nagsisilbi siya sa clients. Parang visiting executive mula sa Maynila ang kasama. May asawa ayon sa wedding ring, pero sobrang attentive kay Melissa. Mas interesting ang spending pattern ni Melissa. Kahit sabihing struggle ang finances nila ni Tony, bumibili siya ng designer clothes, mamahaling alahas, at luxury items na lampas sa means nila. Alinman nagsisinungaling si Tony tungkol sa pera nila, o may income sources si Melissa na hindi alam ni Tony. Parehong kapakipakinabang sa layunin ko. Gumawa ako ng professional ethics complaint sa IR Department ng Pinnacle Financial. Maingat na idinodokumento ang conflict of interest sa pagitan ng role ni Melissa bilang trusted financial advisor at ang systematic attempt ng pamilya niya na mandaya sa matatandang client sa pamamagitan ng legal manipulation. Binanggit ko kung paano ang taong responsible sa pagprotekta ng financial interests ng client ay personal na kasali sa plano na nakawin ang negosyo ko sa pamamagitan ng fraudulent legal documents at alcohol-induced incompetence. Kailangan malaman ng employer niya na itinuring ni Melissa Mendoza na legitimate target ang assets ng matatandang client para sa family enrichment schemes. Kasamang dokumentasyon ng birthday party expenses, catering, alak, dekorasyon, na nagmumungkahi ng financial resources na hindi tugma sa struggling family finances na malamang ipinakita niya sa colleagues at clients. Ipinadala ang anonymous package loans ng hapon sa pamamagitan ng professional courier, kasama ang note na imbestigahan ng IR ang recent client interactions ni Melissa para sa possible conflicts of interest o inappropriate financial advice na motivated ng personal gain. Sa Martes ng umaga, magkakaroon na ng internal investigation ang Pinnacle Financial sa professional ethics at client trust violations ng senior relationship manager nila. Tumunog ang cellphone ko habang siniselyohan ko ang envelope. Unknown number. Pinabayaan ko pero note ko ang oras. Desperado na si Tony. Iba't ibang numero na ang ginagamit para tawagan ako. Mabuti. Ang desperasyon ay nagdudulot ng pagkakamali. At ang pagkakamali ay nagdudulot ng pagkakataon. Ang systematic destruction ng dalawang conspirators ay nangyayari ng eksakto ayon sa plano. Martes ng hapon ang tunog na inaasahan ko. Mabilis na pagsara ng pinto ng kotse sa driveway ko. Sinundan ng mabilis na yapak sa walkway. Sama-sama si Tony at Melissa. United sa desperasyon. Aggressive ang katok na nagkumpirma ng estado nila bago ko pabuksan ang pinto. Parehong nakatayo sa porch, namumula ang mukha sa galit at panik. Wala na ang usual confidence ni Tony. Pinalitan ng itsura ng hayop na nasa sulok. Nag-crack na ang calculated composure ni Melissa. Nakikita na ang galit sa ilalim ng polished exterior. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Tony, tulak sa akin papasok sa bahay. Alam na namin ang ginagawa mo, Glenn, dagdag ni Melissa. Sumunod sa asawa sa living room ko. Isinara ko ang pinto ng kalmado at itinuro ang sofa. Inaasahan ko na ang usapang ito. Maupo kayo. Huwag magunyari inosente, singhal ni Tony, na natili sa pagdayo. Sinira mo ang business relationships ko sa mga anonymous letters na yon. Si Marco, David, at Jen, parehong natanggap ang information packet tungkol sa investments na pinondohan mo years ago. Mas controlled pero intense pa rin ang professional anger ni Melissa. May ethics complaint akong natanggap kahapon sa opisina. Full investigation na ang IR sa client relationship practices ko. May nagpadala ng detalye tungkol sa family financial planning namin. Naupo ako sa leader armchair ko. Paihong pwesto kung saan nagsimula ang conflict na ito 1 linggo na ang nakalipas. Puro factual information lang ang laman ng mga complaint na yon. Karapat-dapat malaman ng investors ang documented pattern ng failure. Factual. Tumindi ang boses ni Tony. Deliberate mong sinira ang reputasyon ko. Nag-share lang ako ng katotohanan. Sagot ko ng pantay. Kung ang katotohanan ay sumisira sa reputasyon mo, baka ang problema ay nasa ginawa mo, hindi sa pagbubunyag ko. Aggressive na sumandal si Melissa. Sinisira mo ang career ko dahil lang sa family disagreement. Pag-usapan natin kung ano talaga ang nangyari. Sabi ko, kinuha ang folder na inihanda ko para sa moment na ito. Balak ninyong nakawin ang 40 taon kung pinaghirapan sa pamamagitan ng panlilinlang at manipulasyon. Binuksan ko ang file, inilantad ang dokumentasyon ng systematic betrayal nila. Sinabi sa akin ni Mila ang mga abogado na naghihintay sa itaas sa birthday party ninyo. Nakita ni Aling Henderson si Tony na sinisira ang gulong ko pagkatapos ng away natin. Hindi ito desperasyon. Premeditated theft ito. Nawala ang kulay sa mukha nila nang ma-realize ang lawak ng alam ko. Away tungkol sa pera noong Martes. Patuloy ko ng methodical.
Miyerkules ng umaga ang tire vandalism at retaliation. Huwebes ng gabi, elaborate trap na may alak, abogado, at legal documents para ilipat ang business assets ko. Bumagsak ang defense ni Tony. Pa, hindi mo naiintindihan ang pressure namin. Naiintindihan ko ng perpekto, putol ko. Nag-decide kayong mas madali ang magnanakaw sa tatay kaysa magtayo ng sariling sukses. Si Melissa ang nag-orchestra ng sophisticated fraud scheme gamit ang professional knowledge niya sa elder financial manipulation. Pamilya pa rin ito, mahinang protesta ni Melissa. Tumigil kayong maging pamilya nang balakin ninyong nakawin sa akin. Sagot ko. Bawat consequences na hinaharap ninyo ngayon ay earned sa sarili ninyong choices. Bumagsak si Tony sa sofa. Sa wakas naiintindihan ang completeness ng pagkatalo niya. Nanatiling matigas si Melissa. Nagkakalkulete kung may damage control pa. Hindi na kayo pagkakatiwalaan ng investors, Tony. Tapos na ang business reputation mo. Patuloy ko. Melissa, malamang matatapos ang career mo sa ethics investigation. Natural consequences ito ng attempted theft at fraud. Paano si Mila? Tanong ni Melissa ng desperado. Ligtas ang future ni Mila. Hindi tulad ng parents niya. Pinili niyang protektahan ang pamilya sa halip na samantalahin ito. Hindi maapektuhan ang college education at buhay niya sa consequences ninyo. Tumayo ako. Senyales na tapos na ang usapan. Nagdeklara kayo ng digmaan sa akin sa pamamagitan ng systematic betrayal. Sumagot ako ng systematic truth-telling. Hindi revenge ang justice. Accountability ito. Umalis sila ng walang salitaan. Naglalakad papunta sa kotse na parang talunang-talunan ng mga taong naggamble ng lahat at natalo. Pinanood ko mula sa porch habang umaandar sila palayo. Siguro pauwi na para harapin ang silang buhay at partnership. Tumunog ang cellphone habang nawawala ang tail lights nila. Pangalan ni Mila sa caller ay, Hoy, sweetheart. Lolo, okay ka lang. Narinig ko sina mama at papa na may investigation daw. Okay na lahat, Mila. Na-serve na ang justice at ligtas ang future mo. Mahal kita, Lolo. Mahal din kita. 40 taon na matapat na trabaho ay nananatiling protektado sa matapat na kamay. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, pakilik ang video, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang inyong impresyon sa comment. Para sa susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood.